Inupo na ng ilang grupo ang planong magbenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo na limitado lang sa Visayas at posibleng ikalugi umano ng gobyerno. Sinagot niya ng Malacanang pati ang naunang pagkwestiyon ni Vice President Sara Duterte sa... Kaya nga, desperate move ito Kasi po, kahit nalulugi na ang gobyerno dito, gagawin pa rin nila para mananalo sila sa eleksyon. So sa panghuli po, Ma'am Cathy, bagamat kailangan natin galangin ang lahat ng mga opinyon at pananaw ng bawat individual dito po sa programang ito ng gobyerno, ano po ang inyong masasabi sa binabanggit po ng Palasyo ng Malacanang na dapat po bilang Pilipino, suportahan natin to at wag tayong maging mag-astang talangka. Ano po, dito po sa gantong mga uri ng programa, sa halip po ay suportahan ito. Ano po ang inyong masasabi doon? Siyempre, Sir Ted, gawin nilang sustained. Yung mga pangako, hindi lang dapat pangako, kundi gawin sustained at naniniwala kami na kapag sa pamamagitan ng pagpapalakas sa ating lokal na produksyon, Narito ang Balitang Pinoy TV. Sama na po natin sa linya ang spokesperson ng Bantay Bigas. Ukol pa rin po dito sa desisyon nga po ng DA at ng gobyerno na pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Miss Cathy Estavillo, magandang umaga po. Ay, hello. Magandang umaga sa iyo, DJ. Magandang umaga siyempre sa lahat ng nakikinig at subaybay sa inyong programa. Yes, salamat po, Miss Cathy. Ito po, diretso tayo agad. Ano po ang reaksyon ng inyong grupo dito nga po sa plano ng DA na pagbebenta po ng 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas po sa susunod na linggo? Oo, actually, 3 years in the making to, no? Kasi nung nangampanya si BBM nung 2022, pinangako niya na magkakaroon ng 20 pesos per kilo. Ngayon, after almost 3 years, ay ito, maglalabas na sila ng 20 pesos per kilo na matagal nang hinahanap ng malawak na bilang ng ating mamamayang Pilipino, lalong-lalo na yung mga ordinary consumers natin. Ang nakapagtataka, bakit sa given yun sa PSA, meron 4.5 million na nagsasabi na sila ay nagugutom. So meron siyang isang malaking katanungan, bakit sa Visayas lang ito ilulunsad? Meron din po sila naging sagot dyan po sa katanungan nyo na iyan. Ang sinasabi niya, doon daw po nila nakita sa area na yon pinakakailangan nitong 20 pesos per kilo na bigas. Ano pong tugon nyo doon, Miss Cathy? Hindi lang naman sa Visayas talaga yung nangangalala. Ang dami-daming milyon ang mga kababayan natin na talagang naghahanap ng mababang presyo ng bigas. Nung nangako sila dun sa food security emergency na magkakaroon na ng 35 pesos per kilo, that was February 3. Kung hindi tayo nagkakamali, hinanap ng ating mga magsasaka kasi sa press releases nila talagang magkakaroon na. Pero hindi nagtagumpay dahil through LGUs, Kadiwa centers nila ilalabas. At mukhang itong 20 pesos per kilo na ilalabas nila sa Visayas ay ito yung karugtong nung hindi nagtagumpay na food security emergency na meron silang stock na 300,000 metric tons at very, very limited ang paglalagyan. So talagang meron silang stock at ngayon ay ilalabas nila sa Visayas kung saan ay isang malaking katanungan tayo ay syempre yung ang Visayas ay rich vote at saka mismo nasa news na after nung pag-uusap nila sa mga LGUs, mga governors at ibang mga officials diyan sa buong Visayas ay ito yung nagkama-out sila ng ganitong skema. So para sa Bantay Bigas ay matutulad lang din ito dun sa mga band-aid solutions niya mula nung naupo, no, yung food security emergency, yung price for all, yung MS maximum suggested retail price na hindi naman nagresulta ng pagbaba ng presyo ng bigas sa palengke dahil sobrang limited mga indigent ang pwedeng makabili at limited volume ang kanilang ang mabibili. So, isang another band-aid solution. At the same time, ay para ma-boost yung kanyang trust rating dahil alam natin na talagang bumaba ng todo yung trust rating niya. Oo, so para po sa inyo, kagaya din ng pagtingin ng ilang grupo ng mga magsasaka, ito po parang poll gimmick lang, pampabango po ng kanilang imahe sa paparating na eleksyon?
Oo, para sa amin ganun din. Ganun yung pagtingin namin. Kasabay nun ay nananawagan kami sa Department of Agriculture na talagang gumawa na ng paraan para mabili yung napakababang presyo ng palay ng ating mga magsasaka dahil itong paglabas nila ng 20 pesos per kilo ay tiyak magre-resulta ng higit pagbaras ng mga trader dun sa presyo ng palay ng ating mga magsasaka dahil i-compare nila yung meron ng 20 pesos per kilo na bigas na mabibili. Opo. Sige po. So sa panghuli po, Ma'am Cathy, bagamat kailangan natin galangin ang lahat ng mga opinyon at pananaw ng bawat individual dito po sa programang ito ng gobyerno, ano po ang inyong masasabi sa binabanggit po ng Palasyo ng Malacanang na dapat po bilang Pilipino, suportahan natin to at wag tayong maging mag-astang talangka. Ano po, dito po sa gantong mga uri ng programa, sa halip po ay suportahan ito. Ano po niyo masasabi doon? Siyempre, Sir Ted, gawin nilang sustained. Yung mga pangako, hindi lang dapat pangako, kundi gawin sustained at naniniwala kami na kapag sa pamamagitan ng pagpapalakas sa ating lokal na production, pag-boost sa pag-ensure dun sa pangangailangan ng ating mga magsasaka, subsidies, irrigation, subsidy din sa presyo ng bigas sa palengke, ay ma-ensure yung mas malawak ang mas mabebenepisyohan bilang magsasaka kundi yung consumers. At kasabay niyan, Sir Ted, ay dapat ibasura nila yung RA 11203 dahil dyan sa RA 11203 hindi pwedeng maglabas ng subsidized price ang gobyerno sa palengke. At yun nga, nangyayari after 5 years ng implementation nito, nananatiling talagang sobrang pagkalugi ng ating mga magsasaka. Kasabay nun ay pag-asa sa pag-i-import sa pangangailangan natin sa pagkain. And at the same time, talagang sobrang limited yung area o several venue kung saan nakakabili ng kahit paano mababang presyo ng bigas. At yan ay sa Kadiwa centers lang at saka sa mga FTI. Tapos yung inaasahan nila na ang LGUs ang magdi-dispose dun sa mga mas mababang presyo ng bigas ay hindi nangyayari kasi hindi naman mandate ng LGU ang magbenta ng bigas. Opo, di nga po kumagat ang karamihan sa LGU, sabi mismo po ng NFA. Ma'am Cathy, salamat sa inyo pong panahon sa aming programa. Maraming salamat, Sir Ted. Opo, salamat na marami. Grupo po ng... So, move tayo sa issue na yan ng 20 pesos per kilo na bigas. Ngayon naman, alamin naman natin ano ang naging reaksyon ng taong bayan dito sa 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas. Okay? So, alamin natin. Okay, pasok. Balikan natin ang mga lokal na balita. Pinupuna na ilang grupo ang planong magbenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo na limitado lang sa Visayas at posibleng ikalugi umano ng gobyerno. Sinagot niya ng Malacanang. Pati ang naunang pagkwestiyon ni Vice President Sara Duterte sa... Kaya nga, desperate move ito Kasi po, kahit nalulugi na ang gobyerno dito, gagawin pa rin nila para mananalo sila sa eleksyon. Programa. Nakatutok si Bernadette Reyes. Yeah! Dali-daling pumunta sa Kadiwa Store sa Quezon City ang 70 anyos na si Lola Cindy sa pag-aakalang makakabili na siya ng 20 pesos kada kilo na bigas. Tumatakbo pa ako kasi sabi ko habulin ko. Pagdating nyo? Wala pala. Wala pala. Wala pala. So meaning to say, si Lola nabudol. Kawawa ka naman, Lola. Lola, kawawa ka naman. Nabudol si Lola. Inanunsyo kahapon ng Department of Agriculture na sisimula ng P20 program sa ilang pilot areas muna sa Visayas sa susunod na linggo pa. Tinatayang aabot sa 3.5 billion hanggang 4.5 billion pesos ang iluluwal na subsidiya ng gobyerno at piling lokal na pamahalaan para sa programa. Para kasing maibenta sa halagang 20 pesos ang bigas, pupunan ng gobyerno ang diferensya sa presyo. Maganda naman daw ang layunin ng programa ayon sa Federation of Free Farmers Cooperative para maibenta ang stocks ng bigas sa mga warehouse ng NFA na nangangani babulok. Pero malaking lugi raw ito sa pamahalaan kaya mungkahin nila hindi kaya better used ito or at least malaking bahagi nito, yung subsidy nito, para palakasin po yung productivity ng ating mga rice farmers. Puna naman ang consumer group na Bantay Bigas, bakit sa Visayas na mayaman sa boto unang inilulunsad ang programa, samantalang lahat naman daw naghahanap ng murang bigas.
Correct. double digit yung pagbaba ng kanyang trust rating at syempre yung pwedeng pabanguhin yung image ni BBM which will translate doon sa kanyang mga slate. Di ba? Ang taong bayan, alam na nila na binudol na rin tayo. Senatorial slate, para matiyak yung boto para sa kanila. Sa mga kadiwa Wala na. Booking na kayo. Gising na ang tao. store sa Metro Manila, kagaya nito, 29 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas na mabibili. Pero para lamang ito sa mga piling sektor, kagaya na lamang ng mga senior citizens, PWDs, mga miyembro ng 4Ps at mga solo parents. Pinipilahan pa rin siyempre yung 29 ng NFA. Maraming naghahanap talaga ng mas mababang presyo. Ayon sa Malacanang, sinimula ng programa sa Visayas dahil doon maraming nangangailangan ng murang bigas at may sapat na supply ng bigas ang NFA sa naturang rehiyon. Pero gagawin daw nationwide ang programa. Nagbigay na rin daw ng direktiba ang Pangulo para palawigin ang programa hanggang 2028. Sinagot ng Malacanang ang pagdududa ni Vice President Sara Duterte sa programa. Wala raw kinalaman ng timing ng programa sa pagbaba ng trust at approval rating ng Pangulo. Noon pa po ito pinag-uusapan. Nakasama po ako minsan sa isang pribadong meeting para po dito para pa ipatupad po ang 20 pesos kada kilo na bigas. Nauna pa po ito na pag-usapan ng DA, ng NFA, bago pa po lumabas ang mga survey ratings na yan. Huwag sanang pairalin ang crab mentality. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman